Hello mga ka-eat food! Ngayon ay 17th anniversary ng I Love Jesus Christian Ministries. Kaya't kami ay nagpahanda na para sa anibersaryo at nakikita nyo naman makulay na kulay ang aming kortina at inahanda na rin nila yung sa harapan. Medyo bagay siya kasi kitang-kita yung ating tarpaulin. Ayan. So handang-handa na po at titingnan naman natin ang hinahanda ng aming nanay. Sagu po yung niluluto ni nanay. Panlagay dito sa kanyang buko salad. Guys, gumamit na kami ng bento pack sa halagang 7 pesos lamang para mas madali na rin pong ma-prepare. May lalagyanan ng ulam, ng dessert, o dalawang ulam na yung malalagay. Guys, dumating na yung mag-prepare para sa tapsuy. At 7:15 ng umaga. Siyempre medyo kailangan to mag-iwaiwa para mamaya ready na. Kamusta naman ang mga gulay? Mahal. Mahal pa rin. Nasa na lang pa yun. Oo, so kinulang pa. So talagang ano no? 1,000 na lang po yan. 1,000 sa gulay. O, tignan mo, imaginein mo, ito lang siya. Ilang gulay lang. Ayan o. Cauliflower. Meron ding ano. Ayan, paborito ko to. Yan guys, ang celery. Pampasarap din po yun. At meron din pong quail egg para sa ating chop suey. May young corn din. So guys, ayan, kompleto chicharon. So, para masarap ang ating chop suey. So, isa yan sa hindi nawawala sa aming handaan kasi kailangan bumalanse ang ating mga menu. Dapat meron ding gulay. Ito ang menudo na niluto ng aking biyanan. Paborito ng lahat. Siyempre, para sa amin, ito lang ang nag-iisang pinakamasarap na menudo. Siyempre, ang saging na saba ng dala ng aking bayaw at langka. Ang kanyang share. Ito ay gagawing turon. At inihanda na rin ang wrapper para dito. Siyempre, meron ding dala ang aming kasama dito, si Ate Lucy na Saint Peter Fish. Ayan po. At gayon din, nagluto rin ng ulam ang aking asawa na chicken tinola with lemongrass. Sa kanyang paborito ito. At nakita nga namin, masarap nga, nakaka-refresh ang lasa nito. Kaya nag-enjoy kami sa tinola. Amen. General Pacific. Ay, nanay! Ako compress. Ako nang kuha niyan. Malinis siya eh.
Ayun, dumating na rin ang maha na niluto nila Richard. Siyempre, magluluto na rin kami ng hotdog para sa mga bata, para sa kanilang kakainin mamaya. Uy, baka matanggal kayo. Sino kasama mo mga anak? Pag-practice mo muna, Jess. Para mamaya makasabay sila. Oh. Lahat sila. Pag-practice mo muna. Wow! Dumating na si Jessa. May dalang chicken hamonado. Asan si Lester, Jess? May pasok po. Guys, niluluto na rin yung ating chop suey. At the same time, yung chicken wings dumating na. Dala ni Cha at ni Jonas. At syempre, ang mga kakanin at puto. Papaya at saging galing San Pablo. At galing kay Ate Mildred na kari-kari at saka cordon bleu. At syempre, ang masarap na buko salad. Salamat sa tsokolate na galing Japan at syempre sa nagbigay ng crackers para sa ating anibersaryo. So, salamat din po sa lahat ng tumulong. Ayan, tapos na ang aming pagre-repack at inire-ready na lang para sa mamaya. So, at the same time, ayan na po, start ng ating gawain. Nagpapasalamat kami sa nakasama namin. They're not walking in the laws and commands of God in the Word of God. Kanya-kanya sila, wala silang pakailangan. Yung mga priest na pabayaan nila, yung temple, understand what He has to say. Alam niyo pa kung bakit? Kapag pala kayo nangangaral at ang tao ay puno ng kasalanan at hindi siya nagsisi, magsalita ka man ng magsalita, they won't understand. Naranasan niyo po magsalita sa inyong anak o sa mga tao na tama ang sinasabi mo pero hindi siya nakikinig. Kasi meron na siyang nasa isip niya na kahit magsalita ka, hindi siya makikinig. So sa mga nagka-counsel, meron pong laging sinasabi sa mga counselor. Pag ikaw ay magka-counsel, yung kina-counsel mo, meron na siyang agenda. At ang gusto niyang agenda marinig sa iyo ay yung papabor sa kanya. And he will not listen kung ang yung sasabihin is against him or her. So, Isaiah is preaching to the people who are sinful, who are closed-minded. They are full of sins, that's why He's speaking to the people, this people or this country will be desolate. It will be exiled to Babylon. And the king will die. Tapos alam natin I think it was King Zedekiah, kanyang mata ay di okay. Kahit nagsasalita siya sa king, the king will not listen. Sasalita sa mga elders, walang makikinig sa kanya. But there are people now when you preach to them, because they are not sinners, they are not sinful, they always repent. They will always listen. And, sabi sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sa dinag po tayo na bidala kong sabi. Nakita niyo ba yun? Gusto ko nga bumuhay para hindi ko kayo at kumain. Kaya nag-iisa doon, habang ako po'y nag-ano ng saging na 1,200 po sagingan.
binatay ng pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at taglayin natin ang daan tungo sa kabanalan sa pamamagitan ni Cristo Jesus bilang kanyang mga tinubos. Kung aking panalangin sa pangalan niya. Amen. Revelation 4:8. Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is restored. Isaiah 6 verse 3. Holy, holy, holy is the Lord of the whole earth is full of His glory. Isaiah 6 verse Leviticus 19 verse 2. You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Leviticus 19 verse 2. Unang Korinto 8:6. Isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Unang Korinto 8:6. First Peter chapter 1 verse 16. Because it is written, Be holy, for I am holy. Isaiah 5:16. But the Lord of hosts shall be exalted in judgment, and God who is holy shall be allowed in righteousness. 1 Samuel 2 verse 2. No one is holy like the Lord, for there is none beside you, nor is there any God, any rock like our God. 1 Samuel 2 verse 2. Guys, salamat sa nakisaya sa aming anibersaryo. Pag gutom ka, kumain ka. Bye-bye po.